Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell. Kung nasan man po kayo, mga kaibigan, kababayan, naroon ngayon sa mandako ng daigdig, binabati ko po kayo sa ating pong muling pagdiniig hinggil po sa mga issue na umapekto po sa ating pong kalayaan at kasarinlan. Ika nga nila, eternal liberty, eternal vigilance is the price of liberty. Ano po ibig sabihin niyan? Sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay walang katapusang pagbabantay sa kalayaan, ang halaga o ang katumbas ng kalayaan at soberenya. Mga kaibigan, kanina, buong hapon, tayo po ay nag-review sa pamamagitan po ng ating pong pag-subaybay sa nagaganap na hearing, public hearing in aid of legislation dyan po sa Kongreso. Abay, pag ganyan po ang performance ng Kongreso, ako po ay humihiling ng kapatawaran doon po sa akin dating sinasabi na walang kakwenta-kwenta itong Kongreso na ito at walang pakinabang. Tayo po ay tao lamang, nagre-react lamang po tayo sa totoo. Ngunit kanina, nakita ko po na maaari po akong nagkamali sapagkat personal kong nasubaybayan, napanood, napakinggan, nakita si Congressman Dan Fernandez, Congressman Barbers, Congressman Acop. Sterling performances, gentlemen. Ay napakaganda po ng inyong performance. Pero outstanding sa lahat. At akin pong inaangat ang ating pong sombrero sa isang congresswoman. Ang pangalan po ay Congresswoman Jervil Luistro. Siya po ay Congresswoman ng 2nd District, Batangas. Abay, nagyayabang parati itong si Harry Roque na siya po ay profesor sa UP, profesor sa MCLE, mandatory course on legal education ng mga abogado, at nagtuturo pa rin siya hanggang Singapore at Amerika. Ngunit, kanina ay nabisto po siya sapagkat sa kabila ng kanyang academic brilliance, sabihin na po natin, ibigay na natin sa kanya na matalino siya pagdating sa mga pagre-repaso ng mga law books at mga law. Pero, ang kanya pong pagkatao ay lumilitaw na sayang ang kanyang pinag-aralan sapagkat siya po ay panay kababuyan. Hindi po natin sinasama rito yung kanya pong pagmumukha. Hindi po tayo namimersonal ng tao. At hindi ko po binabanggit yung kanyang pagkakalbo at yung kanya pong pilukang nabili sa Makati Square siguro. Maraming mga manikin doon na ganyan ang piluka, pareho ni Harry Roque. Ang ating pong pinapansin dito ay yung pong kanyang katraiduran at pagsisinungaling at ang kanyang failure to come up with the trust and confidence that is demanded of a public servant. Dapat siguro magkaroon po tayo ng batas sapagkat nagkaroon po tayo ng hearing in aid of legislation, dapat magkaroon po tayo ng batas na panagutin ang mga opisyalis ni Duterte na katuwang niya sa paglalapastangan sa ating bansa. Yan po pinakamagandang batas. Paano po tayo magkakaroon ng accountability na dapat yung mga nagsalaulan ng ating pong batas ay managot. Kung hindi po tayo gagawa ngayon, magsasagawa ngayon ng batas na dapat panagutin lahat ng mga opisyalis na nagsilbi kay Duterte na nambaboy sa ating pong mga batas at sa ating pong soberenya. Isama na ninyo dyan yung dating
Secretary of Justice ng pangalan ay Vitaliano Aguirre, at mga kongresistang sumama doon po sa paglapastangan sa isang sitting senator ng pangalan ay Senator Laila de Lima. Alam po ninyo, pag mayroong pambababoy na nangyayaring kanya hayagan at walang tumatayo na magsabing hindi natin dapat gawin ito, mali ito against protocol, against good ethics, and against Robert's Rules of Order. Yung po bang dapat na pananalita, dapat na pagkilos diyan po sa loob ng Kongreso, lalo tigit gumagawa po tayo ng mga batas o gumagawa tayo ng pandinig in aid of legislation na makakatulong sa paggawa ng batas. Dapat panagutin po natin yung mga opisyalis na yan sapagkat meron pong isang dakilang philosopher nagsabing, pagka meron nangyayaring kasalanan o krimen sa iyong kapaligiran, abot ng iyong kaalaman at ikaw ay hindi nagsalita para mong inaayunan ang paggawa ng krimen na yan. Lahat po ng mga cabinet members ni Duterte, hindi po sila nagsabi na mali yung mga ginagawa ni Duterte. Bagkus, sila po yung pumapalakpak pa, tumaayon pa. Alam naman nila na kababuyan na yung ginagawa ni Duterte. Halimbawa, pagmumura niya kay Obama, presidente ng Amerika, pagmumura niya doon sa kanilang ambassador na representative ng Amerika sa ating pong bansa. Pagmumura niya kay Pope Francis at pagsasabi niyang estupido ang Diyos Ama at hindi dapat paniwalaan si Jesucristo. Abay, tumatahimik po lahat sa takot kay Duterte. Hindi po dapat katakutan niya ang mga traidor na pareho ni Duterte. Sapagkat napakarami po natin Pilipino, kaya ba tayo ni Duterte? Ako nga hindi nakayanan ni Duterte, isa lang ako. Wala akong bodyguard. Pero tayo po ay naninindigan at siguro dahil po sa aking paninindigan, ultimo si Duterte ay nagkaroon po ng paghanga o pagrespeto sa aking prinsipyo. Siguro sabi niya, sayang naman pag ipapatokhan ko, papapatay ko ito. Kung konti ng Pilipinong may prinsipyong ganito. Sa akin po tingin, yan ang dahilan kung bakit siguro ultimo mga pulis ay nagdadalawang isip bago po nila ako gawan ng hindi mabuti. Ganun po man, hindi po yan ang aking pong topic. Ang aking pong topic ay paano natin pananagutin ang mga opisyalis na pareho ni Harry Roque, Bato de la Rosa, Bongo, at kung sino pang naging atuwang ni Duterte sa kanyang pagsasalaula ng ating batas at ang ating paninindigan sa world stage. Umpisa na natin siguro umpisa na natin ang proseso ng paninindigan, mga kaibigan. Kay Ginoong Marcos, kay BBM, nung sinabi ni BBM na hindi siya papayag na isuko natin kahit na isang metro-sentimetro ng lupain o teritoryo ng Pilipinas, isa po ako sa mga nag-volunteer na susuporta po sa kanya. Hindi ko po binabago yung suporta na yan. Kaya lamang, gusto ko makita ang pag-uumpisa po niya. Paano po mga umpisa? Dapat nakikita na natin, kung papalayasin natin dito, ito pong Pogo. Ano po bang krimen itong Pogo? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang krimen ng Pogo, ito po ay isang uri ng pagsusugal. Ang ginagamit po ay computer, o kaya yan po mga kinalulukuhan ngayon ng mga cellphone na kahit na ano ang kanilang seryosong dapat na tinitignan ay kanilang pinagkakaabalahan ay ang kanilang cellphone. Kung yan po ay bawal,
sapagkat ang Pogo ay ang online gambling ay di umano, sabi ni Xi Jinping, nakakasira ng pag-iisip ng mga inchik. Kung yan po ang dahilan dyan, abay pagpatuloy natin Pogo para mabuwang na yung mga inchik-tsyonga na yan. Kaya lamang, ang masama, yung mga kriminal ng Pogo ay nagpupunta sa Pilipinas at sila ay VIP ni Duterte dito po sa ating bansa. Kaya nga po yung isang bandido, isang kriminal, hindi lamang po ordinaryong kriminal yan. Yan po ay para pong hari ng mafia ng inchik. Yung mafia ay isa pong grupo ng mga matataas na opisyal na mga kriminal, mamamatay tao, mga nagbebenta ng mga babae, mga drug pusher. At yan po ang nagpunta po rito sa Pilipinas sa pangunguna ni Michael Yang. Si Michael Yang, mga kaibigan, meron pa mga partners na galing sa Beijing at sa Fujian, China, na nakarating po rito. Isa po dyan yung Richard Lim. Abay, alam po ba ninyo na ultimong yung Department of Local Government Secretary nung panahon ni Anyo ay galit na galit dyan sa Richard Lim na yan. Wala po siya magawa. Bakit? Bakit wala magawa? Sapagkat wala siya magiging kakampi sa pagtugis kay Richard Lim. Bakit? Sapagkat napakayaman po nito. Sa saludo lamang ng bagya yung security guard. Meron na agad 10,000 binibigay sa kanya. Yung pa lamang nagplano kung paano siya uhulihin. Nagkakaroon agad po ng 10 milyon. Eh wala po mangyayari talaga yan. Ngayon, siya po ay inuusig ng isang malaking law firm sa Pilipinas sa kadahilanan na merong isang inchik na kanya pong kinidnap, pinakidnap, kanya pong hinihinga ng 200 milyon at nung hindi po agad-agad nakapagbigay ito po ay kanyang tinorture at ito po ay nagtangka na kunin ang kanyang account sa bangko. At sapagkat siya po ay tinakot na baka pati anak niya ay patayin, nararapat lamang na ibigay niya ang kanyang account number. Inutusan po siya. Ang pangalan po nitong inchik na ito ay Eric Lim. Ang nag-utos po at nagbiktima sa kanya ay yung Richard Lim na partner ni Michael Yang na cabinet member ni Duterte. Puro mga inchik po yan. Itong Michael Yang na ito, mga kaibigan, ay nahuli ni Colonel Asierto na siyang pinakamalaking laboratory owner ng Shabu sa Davao City. At doon ito po yung nahuli, nagtaka po itong si Asierto na sa halip siya ay papurihan, siya ay bigyan ng medalya, abay pinapapatay po siya ni Duterte. At mismong si Asierto nagsabing nagkaroon ng 15 million peso bounty. Ang bounty, ibig po sabihin niya ay pabuya pag siya ay napatay. Ngunit iwan po muna natin yan. Nandiyan po tayo sa pag-uumpisa ng proseso ng paninindigan. Kung nais po natin ipakita na ayaw po natin magpasakop sa China, abay ngayon pa lamang hulihin na ito pong mga bandidong mga kriminal na ito. At bakit nakakalusot yung pareho nila Alice Go? Sapagkat meron mga matataas na opisyalis na pareho ni Harry Roque, mga kaibigan, na siyang protektor. Alam po ninyo, si Harry Roque ay para pong Pangulo yan sapagkat siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Kung ano sabihin niya, para po ninyo napapakinggan ng Pangulo at ito po ay inamin niya kanina sa Kongreso. That I speak for the President
whatever he wants to convey to the public, I am the one who has to say. Ngayon, sapagkat ang kanyang backer, itong si Alice Go, ilang pang Alice Go ang nasa Pilipinas, mga kaibigan. Ilang pang mga opisyalis ng ating bansa ay kasabwat na pala ng mga insik upang tayo po ay sakupin. Abay sa banda po ni Presidente BBM, dapat iparamdam niya na ngayon, hindi bukas o next year, na he meant business. Unahin niya na, bakit nakakaligtas pa itong sila Go? Kung nakaligtas si Go sapagkat naunahan niya ang PAOK, naunahan niya ang PNP at NBI, huwag na po tayong pauuna dito kay Harry Roque. Ngayon pa lamang, hindi lamang dapat monitoring ang gagawin kay Roque. Whole departure order na sapagkat tatakas at tatakas yung animalis na yan sapagkat alam niya kung gaano kalalim ang kanyang ugnayan sa mga inchik. Next to Duterte, he is one of those who facilitates the invasion of the Philippines. Katraidoran po yan. At dapat, ngayon pa lamang, ipapakita na ni BBM ang ipin ng batas na hindi dapat mangyari yan. Hulihin kung nasan man si Alice Go, you spend all the resources of government in order to run after this fake mayor at panagutin ang COMELEC kung bakit naging alkalde ang isang purong inchik na pareho ni Alice Go, mga kaibigan. Dapat meron po tayong accountability, dapat meron po tayong tinatawag na proseso upang sa ganun maramdaman ng lahat na meron po tayong batas na umiiral at ang umiiral na batas na ito ay nanggagaling sa pinuno ng bansa ng pangalan ay Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan po hinihintay ng kawan ng demokrasya, yan po hinihintay ng sambayanang Pilipino. Dapat po manindigan na tayo, bawat isang Pilipino, manindigan tayo na pag hindi ginawa ni BBM yan, manindigan tayong usigin natin si BBM, singilin natin siya sa kanyang pangakong ipaglalaban niya ang soberenya at kalayaan ng ating bansa. Ako po si Cao Waldy Carbonell, na siya po chairman ng koalisyon kontra sa pananakop ng China at sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu